Hindi ko inaakala na sa isang maliit na lugar sa loob ng Vatican, maramdaman ko ang bigat ng mundo at ang gaan ng pananampalataya. Mga kalakbay, alam mo ba, marami na akong napuntahan na iba't ibang bansa, kultura at tanawin. Pero may mga lugar na hindi lang basta nakikita ng mata. May mga lugar na tumatagos sa puso. Isa sa mga iyon ang 100 Principe sa Vatican. Sa unang hakbang ko pa lang sa loob, parang biglang bumabagal ang oras. Tahimik ang paligid, pero ang bawat presipe ay may mga sinasabi. Bawat isa may kwento, bawat isa may panalangin. Ang presipe o bilin ay kwento ng kapanganakan ni Jesus. Pero dito, hindi lang ito iisang kwento. Ito ay mahigit 100 kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. May presipe mula sa Africa, simple pero puno ng kulay. May presipe mula sa Asia, masinsin na detalye, ramdam ang sipag at tiyaga. May mula sa Europa, klasikong anyo parang bumabalik ka sa kasaysayan. At may mga presipe na gawa sa kahoy, bato, metal, salamin at maging mga recycled na materials. Habang tinitigan ko ang bawat isa, napagtanto ko, iba-iba ang mga anyo ng presipe. Iisa ang mensahe, pag-asa, kababaang loob at pagmamahal. Sa gitna ng isang mundo na puno ng ingay, gulo at pagkati-hati, narito ang paalala na minsan ang pinakadakilang himala ang nagsimula sa iisang sabsaban, tahimik, payak at puno ng liwanag. May mga sandaling napahinto lang ako, hindi para kumuha ng litrato, kundi para damhin ang katahimikan. Napaisip ako, ilang taon na ba tayong nagmamadali? Ilang beses na ba nating nakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko? Ang 100 Principe ay hindi lang exhibit, isa itong salamin ng ating pananampalataya, ng ating kultura at ng ating pagkatao. Dito ko naunawaan na kahit magkakaiba tayo ng wika, lahi at tradisyon, kapag pag-usapan, pag-asa at pagmamahal, iisa tayo. Kaya pag may mga lugar na gusto kong puntahan, ito ang hinahanap ko. Hindi lang buong lugar, kundi ang karanasan, may lalim, may aral at may saysay. Kung ikaw ay mapadpad sa Vatican, ngayong Pasko man o sa mga darating pang araw, huwag mong palalampasin ang 100 Principe. Hindi lang ito isang lugar na pupuntahan, kundi isang karanasang dadalhin mo pauwi. Isang paalala na sa kabila ng lahat na nangyayari sa mundo, may liwanag na patuloy na sumisilap. At kung ikaw ay nanonood ngayon, sana ay magsilbi itong paanyaya na maglaan ng oras para huminto, magnilay at alalahanin kung ano talaga ang mahalaga. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng paglalakbay, mga kwentong may puso, may mga pananampalataya at may kahulugan, i-like mo ang video na ito, i-follow mo ang aking page at i-share mo na ito para mas marami pa ang maaabot na mensaheng ito. Bago matapos ang video na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang simpleng paanyaya. Kung may pagkakataon kang maglakbay, malapit man o malayo, piliin mong puntahan ang mga lugar na hindi lang maganda sa litrato, kundi may kwentong kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Kung napangiti ka, napaisip o kahit saglit ay napahinto ang puso mo sa kwentong ito, sulat mo na rin sa comment section kung ano ang lugar na nais mong puntahan o kung anong mensahe ang tumatak sa iyo mula sa 100 Principe. Baka sa susunod ng paglalakbay, dalhin ko ang kwento mo kasama ng akin. Salamat sa pananatili hanggang dulo at naway ang bawat hakbang mo sa mundo ay maging isang makabuluhang paglalakbay. Hanggang sa muli. Ciao!